Isang gabi noong Abril 22, 1951, mga 900 Pilipinong sundalo mula sa PEFTOC ang nakaharap sa pinakamalaking puwersa ng komunista sa isang matinding labanan sa Yultong, North Korea. Ang PEFTOC o Philippine Expeditionary Force to Korea ay ipinadala upang tumulong sa mga puwersang United Nations. Ang 10th Battalion Combat Team of Fighting 10th ang isa sa kanilang mga unit. Sa ilalim ng command ni Colonel Dionisio S. Ojeda at masusing pamumuno ni na Captain Conrado D. Yap at Lieutenant Jose Arteaga, nakaharap nila ang malaking banta ng Communist Chinese People's Volunteer Army at North Korean Army. Noong April 22, 1951, sinakop ng mga Pilipino ang Hill 303 sa Yultong, isang kritikal na posisyon sa tinatawag na Iron Triangle. Kinabukasan, naglunsad ang humigit kumulang 40,000 tropang komunista ng malawakang pag-atake laban sa kanilang posisyon. Sa kabila ng sobrang dami ng kalaban, hindi sila umatras. Lahat mula sa mga karaniwan hanggang sa mga kumokontrol sa tanghalan ng tanghalan ay lumaban. Habang tumitindi ang gabi, nagsimula ang malapitang bakbakan. Ang mga Pilipino ay gumamit ng kanilang machine guns, baril, mortars, kahit mga cooks, clerks at mediko ay tumulong sa laban. Isa sa pinakatanyag na sandali ay nang si Captain Conrado Yap ay tumayo sa tornilyo ng kanyang tangke at nagputok gamit ang 50 caliber machine gun para pigilan ang paglusob ng kalaban. Tumagal ng ilang oras ang labanan. Sa wakas, itinaas nila ang counter-attack at nakabalik sa kanilang linya. Sa patatapos ng labanan, humigit kumulang 500 tropang komunista ang naitala na napatay, ayon sa mga ulat ng 10th BCT, isang malaking tagumpay para sa maliit na unit. Sa kabilang banda may mga Pilipino ring nasawi, 12 ang namatay, 38 ang sugatan at 6 ang nawala noong laban. Isa sa pinakamahalagang sakripisyong ginawa, si Captain Yap ay namatay habang sinusubukang iligtas ang mga nasugatan at patay na kasama. Dahil sa kanyang kabayanihan, pinarangalan si Yap ng Medal of Valor ng Pilipinas, Distinguished Service Cross ng Estados Unidos at Aeguk Order mula sa South Korea. Matapos ang labanan, ang 10th BCT ay nakilala bilang The Fighting 10th dahil sa kanilang tapang at determinasyon. Ang Pilipinas sa South Korea ay nagpatibay ng matibay na samahan dahil sa ginawa ng PEFTOC at hanggang ngayon ay ginagalang ang alaala ng mga veterano ng Yultong. May monumento pa sa Yoncheon, South Korea bilang parangal sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay. Ang aral ng Yultong, kahit maliit ang bilang, basta may tapang at pagkakaisa, ang imposible ay pwedeng maging posible. Ang Battle of Yultong ay hindi lamang digmaan. Ito ay kwento ng sakripisyo, katapangan at pag-asa. Kung naniniwala ka na dapat kilalanin ang kabayanihan ng ating mga sundalo, i-like at i-subscribe ang video, i-share para hindi makalimutan. Mabuhay ang Fighting Filipino Spirit!